One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. The country's friendly station, Radyo Natin. And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Manila Broadcasting Company pioneered Radyo Natin's operation with the first 100 community radio stations on December 16 of 1997. The ardent desire to democratize radio and to reach the unserved, remote, and neglected areas around the Philippine archipelago bravely exceeded the ridicule and tons of less encouraging reactions from the broadcast and the business sectors. Now, because of Radyo Natin, the so-called one-horse towns are given a voice and can now be heard. For the first time in the history of Philippine broadcasting, a single radio network binds together 100 community radio stations nationwide, broadcasting simultaneously and instantaneously via satellite with a carefully thought-out programming that features both national and local concerns and interests that are delivered in all 4 major dialects. Radyo Natin stations are the only source of entertainment, education, and information in majority of areas never penetrated by other media organizations and serving more than 10.8 million captured listeners nationwide. These and more make Radyo Natin number 1 because it's the only one. Radyo Natin does not only give voice to the people, it also helped the government in creating jobs for the countryside, generating more than 600 jobs. Radyo Natin promotes economic activity in the countryside. Through radio programs and promotions, what used to be sleepy towns are now beaming with local competitive entrepreneurs with dynamic local business activities and events, effectively creating additional jobs and business opportunities. No wonder, after just a couple of years, more than 7 Radyo Natin areas evolved into cities. Truly, our confidence for the local government and its people paid off. Aside from the local government, the national government agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our Jonah Radio. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio.
DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita. Isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal. Isa ka puso. Magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radio natin. DXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City of Manila Broadcasting Company is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itama po yung mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na alas 4 ng hapon. Magandang hapon na Central Mindanao, ngayon ay araw ng Tuesday, Rizal Day, December 30, 2025. At ikasampo sa buwan ng Rajab, 1447 sa atin pong Hijri calendar. Welcome sa arangkada balita ng Radyo Natin FM, Cotabato City. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon at kami ho ay magati ng mga balita, kaganapan sa loob at labas ng atin pong bansa. Sa ngalan po ng aming station manager, sa aming broadcast media engineers, sa ngalan ng bumubuo ng Radyo Natin FM Cotabato City, ako po muna ang inyong pansamantala makakasama sa arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ako po si Analiza Abbas. Manatili hong nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. Apat na minutong makalipas ng alas 4 ng hapon. Bago sa ating mga balita, dumako muna tayo sa lagay ng ating pong panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dulot ng esterlis o mainit na hangin galing dagat Pasipiko. Posible naman itong magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag patuloy ang pagbuhos ng ulan o may severe thunderstorms. Ang hangin ay nasa banayad hanggang sa katamtaman na nagmumula sa hilagang o sa silangan hanggang hilagang silangan na direksyon at ang alon sa mga baybaying dagat ay nasa mahina hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ngayong araw ay nasa pagitan ng 23.0 degrees Celsius at 33.0 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:54 ng umaga at lulubog ngayong 5:37 ng hapon. At yan ang lagay ng ating pong panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato at ng Ministry of Science and Technology, MOST BARM, at sa pamumuno at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdul Rauf A. Makakua. Katuwang ang Radyo Natin FM Cotabato City, maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. 6 na minuto makalipas ho ang alas 4 ng hapon. At dumako na ho tayo sa ating pong mga balita bilang suporta sa mga kabataang masigasig na nag-aaral ng banal na Quran. Tumanggap ng tulong tig 4,000 pesos cash assistance ang 8 traditional madaris learners ng Ubay Ben Kaab Quranic Institute Incorporated sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.
mula sa tanggapan ni Deputy Speaker Attorney Ishaq V. Mastura, Master of Law, noong ika-23 ng Disyembre 2025. Ang programang ito ay ipinatupad sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund ng mambabatas at naisakatuparan sa pamagitan ng pakikipagtulungan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, BARM, sa pamumuno ni Member of Parliament at Minister Muhagir M. Iqbal at sa mga gabay ng Bureau of Madaris na pinamumunuan ni Ustad Tahir Nalga. Ito ay bahagi ng patuloy na advokasya ng nasabing ahensya at pamahalaang Bangsamoro sa pagpapaunlad ng kaalaman at pananampalataya ng kabataan. 8 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon at samantala kinilala ang Tawi-Tawi, pinakamalayong probinsya ng Mindanao, bilang bagong hangganan ng pamumuhunan ng BARM dahil sa kapayapaan nito at kalapitan sa Malaysia at Indonesia. Sinuportahan ng Bangsamoro Business Council ang mga pagsisikap ng mga lokal na opisyal sa pagpapalakas ng klima ng pamumuhunan. Marami sa mga bayan sa Tawi-Tawi ay walang insidente ng karumal-dumal na krimen mula nang mabuo ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinihikayat ang mga ngalakal na magtayo ng mga proyekto sa probinsya dahil sa mapayapang kalagayan at kawalan ng malalim na alitan sa mga politiko. Ang Tawi-Tawi ay mayroon ding malilinis na puting buhangin at mga plantasyon ng niyog. Sa nakalipas na 5 taon, nakalikha na ito ng mahigit 8 bilyong pesos na halaga ng mga bagong pamumuhunan. Nangako ang Department of Transportation na i-upgrade ang paliparan sa Mapon at magtatayo ng daungan sa Languyan upang higit pang mapalakas ang ekonomiya ng probinsya. 7 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid po sa inyo ng Corawato Institute of Technology Foundation Incorporated, Aldraiz Ventures Corporation, Green Pharmacy, Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated, Ministry of Labor and Employment, Molibar, sa pamuno ni Molibar Minister Dato Muslimin G. Sema at sa kanilang General Director Dato Surab Abutazil Jr. Samantala, isang kasapi ng Army unit na matagal nang lumiban sa pagkasundalo ng walang pahintulot ang nakulong dahil sa pananakit ng kanyang kabiyak at nanlaban pa sa mga uniformadong mga pulis na nagtangkang aayusin sana ng mahinahon ang kanilang sigalot na nagsanhi ng iskandalo sa barangay Upper Capiton sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte nitong linggo, December 28, 2025. Ang suspect, si Noel Pasawilan Musa, matagal nang absent without leave sa kanyang Army Ranger unit na kinaniban ay nakadetain na sa isang police detention facility sa barangay Tamuntaka sa Dato Udin Sinsuat. Naharap na sa kasong direct assault on persons of authority o paglabag sa Article 148 ng Revised Penal Code. Hiniling din ang mga kamag-anak ng kanyang kabiyak na kasuhan din siya ng paglabag sa Republic Act 9262, ang batas laban sa violence against women and children, dahil sa kanyang pagmaltrato nito na unang naganap bago siya manambastos. Nanlaban at nagpakita ng kawalang respeto sa mga pulis na nagresponde sa kanilang kaguluhan upang sana ay maayos ng mapayapa ayon sa kagustuhan ng
ng kanilang mga kamag-anak at community leaders sa barangay Upper Capiton. Si Musa ay kumpirmadong matagal ng awol sa pagkasundalo ayon sa kumpirmasyon ng mga ranking officials ng Western Mindanao Command sa Zamboanga City at ng tanggapan ng Commanding General Philippine Army sa Fort Andres Bonifacio sa Taguig City sa Metro Manila. 12 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon. Ang oras na yan nahatid po sa inyo ng Glang Eye Care Clinic. Matatagpuan sa may second floor sa Ardonix Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City. Hatid din po sa inyo ng Virginia Food Incorporated, Biryani House, Cotabato Branch at Synergia Product. Samantala, matagumpay na idinaos ang ikalabing-6 na General Assembly ng Mindanao Women Advocacy for Good Governance na may temang Advancing Peace Against Upholding Transitional Justice and Security Reparation na ginanap sa Cotabato City. Layunin ng pagtitipon na pagtibayan ang pagkakaisa ng mamamayang Bangsamoro at palakasin ang suporta sa Bangsamoro government sa pagsusulong ng kapayapaan, katarungan at mabuting pamamahala. Binigyan din ni Dr. Yasser F. Abdullah ang papel ng kababaihan sa pagpapatupad ng moral governance at hinikayat ang pagkakaisa upang makamit ang tunay na kapayapaan. Kinilala ni Professor Hashim B. Mantikayan, Pangulo ng League of the Bangsamoro Organizations, ang Mindanao Women Advocacy for Good Governance bilang aktibong civil society organization na may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng kapayapaan, nagpahayag ng suporta sa mga advokasya nito. Ang pagtitipon ay nagpapakita ng mahalagang papel ng kababaihan at civil society organizations sa pagsusulong ng kapayapaan at mabuting pamamahala sa Bangsamoro. 14 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, ginawaran ng Gawad Pilipino Lingkod Bayan Award 2025 si Maguindanao del Sur Governor Dato' Ali M. Mitimbang bilang natatanging gobernador na naglilingkod sa tao at sa bayan naginanap sa AFP Commission Officers Club House, Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Ang prestihiyosong parangal ay tinanggap sa ngalan ng gobernador ni Provincial Administrator Dato' Nur Ali Mitimbang. Ayon sa awarding body, ang pagkilala ay ibinigay bilang pagkilala sa pangmuno at serbisyo publiko ni Gobernador Mitimbang na nakabatay sa mabuting pamahala, pagiging patas at mga programang nakasentro sa mga tao na direktang nakinapang sa mga komunidad sa Maguindanao del Sur. Sinabi ng mga opisyal ng probinsya na ang parangal ay sumasalamin sa sama-samang pagsisikap ng pamahalaang pandalawigan at sa patuloy na suporta ng mga nasasakupan na binanggit na ang pamumuno ng gobernador ay nagbigay diin sa inklusibo at tumutugong pamamahala. Ipinaabot ng pamahalaang panlalawigan ang pasasalamat nito sa mga residente ng Maguindanao del Sur para sa kanilang patuloy na tiwala at suporta na nagsasaad na ang pagkilala ay nagsisilbing motibasyon upang higit pang palakasin ang serbisyo publiko at mga inisyatibo sa pag-unlad sa buong lalawigan. 16 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Magbabalik po ang Arangkada Balita. Makaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Ang
Ang mensahe ni MP Teng Ambuluto ngayong Pasko. Taos-puso nating binabati ang ating mga kapatid na Kristiyano sa panahon ng kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Magkaiba man ang ating mga pananampalataya, magkaiba man ang ating pinagmulan o kalagayan sa buhay. Maaari pa rin tayong magkaisa sa paghubog ng isang kinabukasan para sa lahat. Muli, hangad namin ang iyong masagana at mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong ng isang manigong bagong taon. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan, at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets, at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan, at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. 20 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Ang kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa ating pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita, personal na sinaksihan ni Mayor Abdul Mayin Baba Abbas ang pamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo ng walang gutong program mula sa Cluster 2 upang matiyak ang maayos at tamang proseso ng distribution. Ang Cluster 2 ay binubuo ng mga barangay ng Maker, Corintem, Sifaran, Sapalan, Baca, Tavira, Marges, Bito at Bugawa sa Dato Udinsinso at Maguindanao del Norte. Patuloy ang lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng programang naglalayong tiyakin ang sapat na pagkain at maayos na pamumuhay ng bawat pamilyang taga Dato Udinsinso.
21 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Samantalang may kabuang 25 indigent na mag-aaral sa kolehiyo sa bayan ng Maimbong ang nakatanggap ng tig 10,000 pesos na one-time educational cash assistance mula sa MSSD kamakailan. Ang naturang tulong pinansyal ay pinagkaloob sa pamagitan ng MSSD Maimbong Unit Office sa ilalim ng programang Angat Bangsamoro, Kabataan Tungo sa Karunungan o ABAKA. Pangunahing layunin ng educational aid na maibsan ang pasanin sa pag-aaral ng mga estudyante, partikular na sa pagbili ng mga kagamitang paaralan, materyales sa mga proyekto, bayad sa internet at iba pang mahalagang gastusin sa eskwelahan. Ang programang ABAKA ay isa sa mga pangunahing inisyatibo ng MSSD na naglalayong magbigay ng suporta sa mga kabataang nagmula sa mahihirap na pamilya. Bahagi ito ng mas malawak na advokasya ng ministry upang isulong ang pantay na oportunidad sa edukasyon at itaguyod ang pag-unlad ng mga kabataan sa rehiyon. 23 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid po sa inyo ng Inwaw Electric Motor at syempre hatid din po sa inyo ng Imperial Appliance Plaza. Samantala, nakiisa ang Bangsamoro Youth Commission sa mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao o BARM sa isang dialogo at sesyon ng impormasyon kasama ang mga eskular ng Kabataang Bangsamoro at miyembro ng komunidad ng Bangsamoro na nakabase sa kaharian ng Saudi Arabia. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Bangsamoro Parliament Speaker at miyembro ng Parlamento MP na si Ustad Muhammad Suwaib Yaqub. Kasama ang iba pang mga opisyal ng BARM. Ang tagapangulo ng BYC na si Nasiruddin Dunding ang kumatawan sa komisyon sa dialogo na naglalayong magbigay ng mga update sa mga programa at pag-unlad ng gobyerno sa Bangsamoro. Sa kanyang mensahe, tinampok ni tagapangulo Dunding ang mga pangunahing nagawa ng BYC simula nang maitatag ito bilang isang ganap na komisyon. Binigyan din niya ang mga inisyatibo ng komisyon na nakatuon sa pagpapalakas ng pananampalatayang Islamiko, pagbuo ng mga pagpapahalaga at pamumuno ng kabataan sa mga kabataang Muslim ng Bangsamoro. Sa kanyang bahagi, binigyan din tagapagsalita Yaqub ang mga direksyon at plano sa hinaharap ng pamahalaang Bangsamoro para sa kapakanan at pag-unlad ng mga mamamayang Bangsamoro, kapwa sa loob at labas ng BARM. Muling pinagtibay niya ang pangako ng gobyerno na sa inklusibong pamamahala at patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga komunidad ng Bangsamoro sa ibang bansa. Ang dialogo ay nagsilbing plataforma upang palakasin ang ugnayan sa pagitan ng pamahalaang Bangsamoro at kabataan at komunidad ng Bangsamoro sa ibang bansa, habang tinitiyak na sila ay mananatiling may kaalaman at nakikibahagi sa patuloy na mga pagsisikap sa pagbuo ng kapayapaan at pag-unlad ng rehiyon. 25 minutes makalipas alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng radyo natin FM Cotabato City. At magbabalik po ang atin pong mga balita sa ating pong Arangkada Balita ng radyo natin FM Cotabato City. Makalipas lamang po ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Radyo natin. May bago? May bago! Oo, tama. Ang Biryani House Cotabato Branch ay isang Arabic and Asian restaurant na mayroong menu na sigurado magugustuhan ng lahat. Narito ang inyong mga paboritong pagkain: biryani chicken, beef, shrimps at fish; kabsa chicken, beef, shrimps at fish; masbus chicken, beef, shrimps at fish; sambosa chicken, beef, veggie at cheese;
at Indian foods. Tikman din ang kanilang sariwang shake tulad ng avocado shake, mango shake, guyabano shake, durian shake, at yogurt shake. Ang Biryani House ay may branches sa Coronadal City, Tacurong City, General Santos City, Marawi City, Davao City, Isulan, KCC, Cotabato City, at Cagayan de Oro City. Ang Biryani House, Cotabato Branch, Arabic and Asian Food Restaurant ay matatagpuan sa National Highway, Sinswat Avenue, Cotabato City. Bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Para sa kadagdagang impormasyon, tumawag sa cell number 0953-5566749. Tara na sa Biryani Cotabato Branch at tikman ang kanilang masasarap na pagkain. Biryani House, Cotabato Branch, Arabic and Asian Food Restaurant. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. MOLE Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali! Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhasil ka pangingili ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gele sa mapya nakyogo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatelunan ka na mapiyay ka-check-upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue, do Sinswat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangilay kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, undo Sinswat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Ang mensahe ni MP Teng Ambuluto ngayong Pasko. Taos puso nating binabati ang ating mga kapatid na Kristiyano sa panahon ng kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Magkaiba man ang ating mga pananampalataya, magkaiba man ang ating pinagmulan o kalagayan sa buhay. Maaari pa rin tayong magkaisa sa paghubog ng isang kinabukasan para sa lahat. Muli, hangad namin ang iyong masagana at mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong ng isang manigong bagong taon. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho,
transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng pa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hanap mo ba'y iba't ibang appliances? Lahat yan dito ating abot kaya. Huge discounts and great services. Posible sa Imperial Appliance Plaza. Ilang katuig, tagahatag og servisyo. Imperial Appliance Plaza, masaligan nyo. Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na magkaya pa. Efficient delivery and services, ang number one suki ng bahayan. Nanguna Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na magkaya pa. Efficient delivery and services, ang number one suki ng bahayan. Nanguna Bisitahin ang Imperial Appliance Plaza, located Makakuwa 35th Street, Lim, Poblacion 5, Cotabato City. Radyo natin. Arangkada Balita. 34 minutes makalipas alas 4 ng hapon at nagbabalik ang Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy natin po mga balita, pinangunahan ni Police Brigadier General Jensen na si Di Guzman, Regional Director ng ProBar, ang kumpiyansa ng graduasyon at pagbibigay ng karangalang bandila ng Public Safety Field Training Program Class 2024-01 na may pangalang Bagsik Diwa. Ang programa ay ginanap sa ProBar Grandstand Camp Brigade General Saripada kay Pindaton sa lungsod na ito. Ngayong December 30, 2025, ang seremonya ay nagmarka ng matagumpay na pagtapos ng pagsasanay ng mga nagtapos kung saan kinikilala ang kanilang dedikasyon, disiplina at kahandaan na pagsilbihan ang komunidad ng Bangsamoro ng may karanghalan at profesionalismo. 36 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Ang oras na yan, hatid po sa inyo ng Bagwalaying in Clinic, matatagpuan sa may Bagwa 2 sa Cotabato City. Samantala, ang mga tauhan ng Cotabato City Police Office sa pamuno ni Police Colonel Jibin M. Bungkaya, City Director, ay aktibong lumahok sa 129 na pagunita ng pagkamartir ni Dr. Jose P. Rizal
Ang aktibidad ay isinagawa sa City Plaza, lungsod ng Cotabato, December 30, 2025. Bilang pagpupugay sa pambansang bayani, isinagawa ang seremonya ng pag-aalay ng halamang palamuti at bulaklak kung saan tahimik na inilagay ang mga bulaklak sa monumento ni Dr. Jose Rizal. Nakiisa sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng local government unit, Philippine National Police o PNP, Bureau of Fire Protection, Knights of Columbus, Masonic Fraternity, mga non-government organization o NGO at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang seremonya ay nagbigay diin sa pagkakaisa, pagmamahal sa bayan at paggalang sa matagal ng paniniwala at sakripisyo ni Dr. Jose Rizal. Ang tema ng programa, Rizal sa pagbangon ng mga mamamayan na aral at diwa mo ang tuwid na daan. 37 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. At kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa ating pong arangkada balita ng radyo natin FM Cotabato City. At ngayon, dumako na ho tayo sa ating pong mga balitang pambansa. Hinikayat ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino na panatilihin ang diwa ng karunungan at pagkakaisa sa paggunita sa kabayanihan ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa kanyang pahayag nitong Martes sa December 30, ihayag ni Duterte na patunay ang mga akda ni Rizal sa pagmamahal ng bayani sa bayan at pagnanais sa tunay na kalayaan sa pamagitan ng kaalaman. Ang tunay na aral ni Rizal ay malinaw. Ang kalayaan ay hindi lamang paglaya mula sa puwersang dayuhan, kundi pati na rin ang paglaya ng ating isip at damdamin mula sa pang-aabuso, pagkawatak-watak at kasamaan na anya. Binigyan diin ng pangalawang Pangulo ang kahalagahan ng kaalaman at pagkilos ng mamamayan upang makamit ang tunay na pagbabago. 39 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Sa kaugnay na balita, hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang sambayanan na gawing gabay at lakas ang naging buhay ng pambansang bayaning si God Jose Rizal, partikular ang pagmamahal sa bansa, respeto para sa katotohanan na paghangad ng patas na reforma at paghahayag kung ano ang tama. Ito ang mensahe ng Pangulo sa paggunita ng sambayanan sa ika-129 na anibersaryo ng kamatayan ni Jose Rizal ngayong Martes, Disyembre at 30. Sinabi ng Pangulo na hinihingi ng sambayanan sa ngayon ang integridad at pananagutan mula sa mga lider ng bansa sa harap ng mainit na usapin sa investigasyon ng katiwalian na kinasasangkutan ng ilang mga opisyal ng gobyerno at mga hinalal na lingkod bayan. Pinangunahan ng Pangulong Marcos Jr. nitong Martes ng umaga ang komemorasyon ng kamatayan ni Rizal sa Rizal Park sa pamagitan ng pagtataas ng bandila at pag-alay ng bulaklak sa monumento nito. Tema ng okasyon sa aktibidad ay Rizal sa pagbangon ng mga mamamayan, aral at diwa mo ang tunay na gabay. 41 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa ating pangarangkada balita ng radyo natin FM Cotabato City. Sumasailalim na sa masusing review ng Malacanang ang niratipikahang 2026 General Appropriations Act o GAA upang masiguro ang integridad at epektibong implementasyon nito sa susunod na taon.
Ito ang inihayag na Executive Secretary Ralph Recto matapos matanggap ng palasyo noong Lunes ang enrolled bill ng 2026 national budget. Ayon na kay Recto, sinusuri na ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang team ang lahat ng alokasyon at provision upang matukoy kung mayroong pagbabago mula sa orihinal na isinumiting National Expenditure Program. Sinabi ni Recto na aabuti ng 1 linggo ang gagawing review sa pambansang budget upang masiguro nga nakatugon sa legal at technical requirements at higit sa lahat sa pangailangan ng sambayanang Pilipino. Tiniyak ng kalihim na hindi makakaapekto sa operasyon ng gobyerno ang saglit na paggamit ng reenacted budget habang pinag-aaralan ang 2026 GAA dahil mahalagang mabantayan at matiyak na ang pinaghirapang pera ay magagamit ng wasto para sa kapakinabangan ng sambayanan. 42 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Walang pahiging sa ngayon ang Malacanang kung papalitan ang dalawang nagbitiw na opisyal ng Independent Commission for Infrastructure na sina dating Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson at ICI Commissioner Rosana Fajardo. Ayon na kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi na pag-uusapan sa Malacanang kung magtatalaga pa ba si Pangulong Marcos Jr. ng kapalitan ni Singson at Fajardo. Mayroon na niyang pinaplano ang palasyo kapag naisabatas ang pagkakaroon ng isang independent commission pero hindi ito nagbigay ng dagdag na detalye. Sa ngayon, ani ni Castro ay tuloy-tuloy lang ang pag-iimbestiga ng ICI kahit ang natitira na lamang ay ang chairman ng commission at special advisor, pati na ang staff ng ICI. Sinabi ni Castro na patuloy ang pagdating ng mga dokumento at nagsasampa ng complaint para maaral ng ICI. Idinagdag ni Castro na tuloy-tuloy din ang pag-iimbestiga ng ombudsman para hindi magkaroon ng gap sa pagbusisi at paghabol sa mga nagnakaw sa pera ng taong bayan, kaya sa tingin ng Malacanang ay walang problema kahit dadalawa na lamang ang nasa ICI. 44 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Nagbigay pugay ang Philippine National Police o PNP sa pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa 129 na anibersaryo ng kanyang kabayanihan. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., habang buhay nilang inspirasyon ang kanyang katapangan, pagmamahal sa bayan at hindi matatawarang dedikasyon para paglingkuran ang bansa. Ito anya ang paalala niya sa bawat pulis upang pahalagahan ang integridad, makabayan at pananagutan na dapat sa buhay din ng bawat Pilipino. Dahil dito muling iginiit ni Nartates ang kanilang pangako na protektahan at paglingkuran ang mamamayang Pilipino ng may dangal, dedikasyon at integridad. Dagdag pa ni Nartates na ngayong araw ay hindi lang mga pulis kundi pati sibilyan ay alalahanin ang kabayanihan ni Rizal at maging inspirasyon para makapag-ambag sa pamayanan ng mabubuting gawain, hustisya at kalayaan. 45 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Aabot sa 8 bagyo ang inaasahang tatama sa bansa sa unang 6 na buwan ng 2026 ayon sa Pag-asa. Batay sa climate outlook ng State Weather Bureau, posibleng wala o hanggang isang bagyo ang mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Enero, Pebrero, Marso at Abril. Samantala, posibleng 1 hanggang 2 bagyo naman ang papasok sa bansa sa Mayo at Hunyo. Una namang inihayag ng Pag-asa ang opisyal na listahan ng mga pangalan ng bagyo
para sa susunod na taon. Kabilang dito ang Ada Basyang, Caloy, Domeng Esther, Francisco Gardo, Henry Inday, Jose Quiapo, Luis Maymay, Neneng Obeta, Pilandok, Queenie Rosal, Samuel, Thomas, Umberto, Venus, Waldo, Yayang at Zeni. 46 minutes mga kalipas alas 4 ng hapon. Samantala, nabawasan na ng 6 billion pesos ang budget ng Kamara Representantes sa 2026 kumpara ngayong taon. Ito ang sinabi ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija Representative Mika Swansing bilang tugon sa aligasyon ni Batangas Representative Leandro Ligarda Leviste na pasekretong itinaas ng Kamara ang budget nito ng 10 billion pesos. Ngayong taon, ang budget ng Kamara ay 33 billion pesos samantalang inaprobahan ng Kamara na isinang-ayunan ng Bicameral Conference Committee para sa 2026 ay 27 billion pesos. Ayon kay Leviste, dapat ipaliwanag ng Kamara kung bakit mula 16 billion pesos na nakalagay sa 2027 National Expenditure Program ay itinaas ito sa 27 billion pesos ng palihim walang ginagawang deliberasyon. Ayon kay Swansing, tinanong ng Kamara sa Department of Budget and Management o DBM kung bakit 16 billion pesos lamang ang inilaan itong pundo sa 2026 NEP at kanilang nalaman na ito ay ibinase sa 260 hanggang 280 kongresista lamang. Mayroong 318 district at party list representatives sa kasalukuyan. Umasa si Swansing na para sa 2027 budget ay maitatama na ang DBM ang assumption nito para hindi na kailangan i-adjust para ma-cover lahat. Sinabi naman ni Swansea na kasama sa pagtaas ng budget ang sahod ng mga empleyado at kanilang staff, gayon din ang operational expenses ng kanilang tanggapan. 49 minutes mga kalipas alas 4 ng hapon. Samantala, naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na dapat imbestigahan kung paano nakuha ni Batangas Congressman Leandro Leviste ang umano'y file Cabrera Files. Ayon na kay Castro, base sa kanyang naririnig ay nakuha ni Leviste ang sinasabing files sa computer ng staff ng yumaong si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Cabral. Kaya kung sa staff anya galing ang files ay mukhang hindi ito galing kay Cabral. Kaya kung gano'n ay nangyari at nai-transfer ito ay ano-ano ang files na authenticate. Maliwanag din anya na hindi pa nakikita ng DPWH Secretary Vince Dizon ang mga sinasabing mga dokumento at paano ito mapapatunayan kung siya mismo ay hindi pa ito nakikita. Bagamat hindi naman anya sinabi ni Dizon na totoo o hindi ang mga sinasabing dokumento ni Leviste. Sinabi pa ni Castro na kung illegal na nakuha ni Leviste ang mga naturang dokumento ay mawawalan ito ng silbi. Lahatan niya ng tao ay gustong malaman ang katotohanan na kaya dapat ipakita ang sinasabing Cabral files dahil naiinip na ang taong bayan na malaman ang katotohanan. "51 minutes mga kalipas alas 4 ng hapon. Itinanggi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang aligasyon ng umano'y kanyang budget insertion sa mga flood control project. Kasunod ito ng parating ni Batangas Representative Leandro
Leviste na nagkaroon ng insertion at allocables ang kalihim sa ilalim ng Basis Conversion and Development Authority. Una na rin pinabulaanan ng BCDA ang aligasyon ni Leviste at inihayag na hindi ito tumatanggap o kumokontrol ng discretionary funds at hindi rin ito nakikilahok sa budget insertion. 52 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Umabot nga sa 140 ang bilang ng mga individual na biktima ng paputok 2 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Ito ay ayon sa Department of Health. Ayon sa DOH, ang datos ay mula December 21 hanggang alas 4 ng madaling araw nitong Disyembre 31 mula sa ulat ng 62 Centennial Hospital. Sa kabuuang bilang, 95 sa mga biktima ay 19 years old pababa o katumbas ng 68% habang 32% ang 20 years pataas. Pinakamarami umanong na biktima dahil sa paputok ay buga, 5-star at hindi matukoy na uri ng paputok. Bagamat mas mababa ang 140 na kaso kumpara sa 182 noong nakaraang taon. Patuloy ang panawagan ng DOH na iwasan ang paputok. Agad din umanong dalhin sa ospital kung naaksidente sa paputok at tumawag sa 911 para sa emergency medical assistance. ...53 minutes makalipas alas 4 ng hapon. At bilang panghuli sa atin pong mga balita, lumabas sa bagong survey ng Pulse Asia na higit kalahati o 54% ng mga adult Filipino ang sumusuporta sa agarang pagpasa ng batas na magbabawal sa political dynasty sa bansa. Isinagawa ang survey mula December 12 hanggang 15 at lumabas na 21% ang very much agree, habang 33% naman ang somewhat agree. Sa pahayag na dapat agad ipasa ng Kongreso ang batas laban sa political dynasties. Samantala, 27% ang undecided, 13% ang somewhat disagree, at 5% lamang ang very much disagree. Sa Luzon, 59% ang pabor at 26% ang undecided at 15% ang hindi pabor. Sa Visayas, 59% ang pabor at 23% ang undecided at 18% ang hindi pabor, habang sa Mindanao naman ay 38% ang undecided, 34% ang pabor at 27% ang hindi pabor. 52 minutes makalipas ang o 55 minutes rather makalipas ang alas 4 ng hapon. Ngayon ay araw ng Tuesday at 30 sa buwan ng Disyembre 2025. It's a Rizal Day. Ayan, at isang tulog na lang. 2 tulog na lang. Magbabagong taon na. Ayan, ipagdiwang ho natin ang bagong taon na ligtas, masaya. Ayan, malapit na naman ang bagong taon. Magpapalit na naman ang taon sa atin pong Gregorian calendar. Ito ho yung panahon ng kasiyahan, pagpapasalamat at pag-asa para sa bagong simula. Bago tayo magdiwang, ayan,
Dapat ho ay ingat unahin ho natin ang ating pong kaligtasan. Iwas ho sa paputok dahil ang paputok mga kaibigan ay maaari pong magdulot ng malubhang pinsala. Mas piliin ho natin ang alternatibong paraan. Na pagdiriwang tulad po ng paggamit ng turutot, ilaw, o kaya naman ay sama-samang paggawa ng ingay. Ayan, kung talagang gagamit, siguraduhin mo natin mga kaibigan na legal ito at sundin ang mga tagubilin. Talaga ng isang responsable at soberanong tao na magpaputok ho at gawin ito sa isang ligtas na lugar, malayo sa mga bahay, tao at bagay na madaling masunog. Alright, it's 57 minutes. Makalipas ho ang alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Hello kay Ma'am Bayngan Mastura dyan sa may Saudi Arabia. And hello to Coffee Best. And a good afternoon. Hello kay Nesrine Benito. Hello kay Sir RN Anderson Umpa. And kay Puts Palawan. Ayan, good afternoon. Mahin. Ayan, thank you sa panonood. Ayan, at salamat sa pag-like. Share and like ang atin pong Facebook, ang Radyo Natin FM Cotabato City. At yan po ang kabuuan ng atin pong mga balita. Ngayon ay araw ng Tuesday at 30 sa buwan ng Disyembre 2025. It's a Rizal Day. Ayan, ika-129 na anniversary ni Rizal Day. Oo. Yan, thank you sa pakikinig. Sa ngalan po ng aming station manager, sa ngalan po ng bumubuo ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ayan, ingat-ingat sa pagsalubong ng bagong taon. Thank you. Ako po ang inyong nakasama pansamantala sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ako po si Analiza Abbas. Hanggang sa muli, manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. Pitong 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurog-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radio